Balmond na buff, nakakatakot ng kalaban. Ganon din si Saber na unlimited na ang skill 1. Siguradong madami nang gagamit nito kapag nilabas na sa original server. At marami pang hero adjustment na kabang-abang. Tignan natin kung magugustuhan mo ba ang mga paparting na patch na ito sa Mobile Legends. Umpisa natin sa mga nabuff na hero. Una na dyan si Balmond. Ang kanyang skill 2 na ngayon ang nakakapag-reduce ng physical defense ng kalaban. Up to 40% physical defense reduction ang kaya niyang ibigay. Hindi na nga lang pwede mag-crit ang kanyang skill 2. Pero hindi na nagde-decay ang damage ng skill 2 niya. Ibig sabihin, consistent na yung damage. Ibig sabihin din ito, maraming kalaban na or multiple enemies na ang kaya niyang tanggalan ng physical defense. Kaya kahit kakampi niya ay makikinabang sa kanyang skill 2. Pero bilang kapalit nito, yung skill 1 niya ay hindi na nakaka-reduce ng physical def ng kalaban. Ang gandang buff nito para kay Balmond, guys. Next natin ay yung buff Saber. Ito, nakakatakot lalo na sa low rank. Yung kanyang skill 1 ngayon ay nare-reduce na ang cooldown kapag ikaw ay nagbe-basic attack sa kalaban habang naka-skill 1. So ibig sabihin nito, pag nag-ultimate ka sa kalaban, may skill 1 ka kagad para makalaban ka pa rin kahit wala kang ultimate. Binawasan ang mana cost nito, tapos pinahina sa early pero mas pinalakas naman sa late game. Binawasan din ang mana cost ng kanyang skill 2 sa early pero dinagdagan naman sa late game. Mas pinalakas din yung base damage ng ultimate ni Saber. Grabe! At nabuff din ang kanyang mga attributes. At mas pinalakas din ang kanyang attributes. Hindi na siya ultimate dependent. Kahit walang ulti, pumapalag. Next natin ay yung buff Pakito. Tinanggal na yung effect sa kanyang passive na 85% na lang ng total physical attack niya ang nagiging damage ng kanyang basic attack. So, magiging mas masakit na yung basic attack niya. Yung kanyang enhanced skill din ay magdidil na ng 10 to 40% extra damage sa mga minions kaya mas madali na siyang makaka-clear. Kapag gumamit ka din ng enhanced skill, magkakaroon ka din ng 10 to 40% damage reduction depende sa level. Sa loob ng 2 seconds, grabe yun. Pero bilang kapalit naman ito, binawasan ang duration ng kanyang movement speed boost pagkatapos niyang gumamit ng enhanced skill from 1.8 seconds, 1.2 seconds na lang. Next natin ay si Chu. Tinanggal ang force swing ng kanyang basic attack. Kaya naman, pagka-skill mo, pwede mo agad ma-basic attack ang kalaban. Tinagdagan din ang kanyang basic attack range. Yung kanyang ultimate naman, mas pinabilis ang cooldown sa late game. Tapos dinagdagan din ang damage, lalo na sa late game. Pero bilang kapalit naman ito, binawasan ng konti ang second phase, knockback distance ng ultimate niya. Si Beleric na buff din, mas pinabilis ang kanyang taunt sa skill 1. Dati yung delay ay 1 second, ngayon ay 0.8 seconds na lang. Mas madali niya nang matutaunt ang kalaban. Si Kufra, medyo na buff din, yung kanyang enhanced basic attack ay nagdidil na ng 100 extra base damage. Next natin ay si Minotaur. Para sa mga hindi nakakaalam, kapag ikaw ay nag-skill 1 kay Mino, magiging enhance ang mga basic attack mo, mas malakas ang damage. Dati 3% ng total HP mo ang damage ng enhanced basic attack mo. Pero ngayon meron na tong 25 base damage plus 5% total HP. Ibig sabihin, the more na mas malaki ang HP mo, mas masakit ang damage ng enhanced basic attack mo after mong mag-skill 1. Si Atlas din na buff. Yung kanyang skill 1 ay 4.5 seconds na lang ang cooldown at all levels. Ibig sabihin, kahit early game pa lang, may spam niya na ito. Si Carmilla, mas pinalakas din ang skill 1 from early game to late game. Tapos yung kanyang nananakaw na hybrid defense ay dinagdagan din sa late game. Si Lolita naman, binawasan ng cooldown ang kanyang skill 1. Pero 50% na lang ang kayang i-reflect na damage ng kanyang skill 2. Sa mga adjusted hero naman tayo, yung skill 1 ni Khalid ay binawasan ng damage early game. Pero para mabalance pa rin ang kanyang clearing ability, dinagdagan nila ang damage on minions ng kanyang skill 1. Yung skill 2 naman niya ay binawasan ng cooldown from early to late game. Grabe din yung adjustment dito kay Marcel. Gusto daw nilang bawasan ang crowd control ability niya at dagdagan ang kanyang individual skill capability.
Yung dating basic attack ni Marcel na hindi nagkikrit ay nakakapag-crit na ngayon. At medyo naaapektuhan na rin siya ng attack speed items. Pero tinanggal na nila yung effect na kada basic attack mo nababawasan ang cooldown ng passive mo. Kapag out of combat ka din, kusa ka ng mag-heal. Tapos dinagdagan din ang kanyang base physical defense, base magic defense, at base HP. Binawasan naman ang kanyang physical defense growth, magic defense growth, at HP growth. Yung kanyang skill 1 ay hindi na nakaka-immobilize ng kalaban, pero dinagdagan naman ang slow nito up to 60%. Mas pinalakas din ang base at bonus damage ng kanyang skill 1. So in short, ang gusto nila yung Marcel na kayang-kayang makatakedown ng kalaban kahit mag-isa. Sa mga na-nerf na hero naman tayo, una na dyan si Harley, binawasan ang base damage per card ng kanyang skill 1 sa late game. Si Freya naman, binawasan ang base HP regen per basic attack ng kanyang ultimate. So mas mababang survivability na para kay Freya. Si Hilda na nerf din. Yung kanyang shield ay mas pinalaki sa late game. Pero yung damage ng kanyang skill 2 ay na-nerf from early to late game. Tapos yung base physical attack niya ay binawasan din. So medyo mas makunat na Hilda sa late game, pero mas mahina naman ang damage. And last, sa roaming adjustment naman, yung Dire Hit ay gumagana na kahit sa mga skill, hindi na lamang sa basic attack. So pwede na mag-Dire Hit yung mga skill-based tank. Paalala lang, advanced server pa lang to, kaya posibleng marami pang mabago. So anong masabi nyo tungkol dito? Yun lamang for this video. Maraming salamat sa panonood, and to God be the glory.